dito, be? Course ko dito? Oh. Anya? Magbaga agad. Ay! Ang mamay nga yung baga. Magbaga, malit yun magbaga. Ay! Ay! Hi mga B! For today's video, samahan niyo ako at ipapasyal ko kayo sa Circular Quay. Sa Circular Quay nga pala matatagpuan ang pinaka-famous na Sydney Opera House. Kaya tara, samahan niyo ako ngayon. At ipapakilala ko din sa inyo ang college friend ko. Grabe, 2019 pa nung last kaming nagkita. Kaya nung nalaman ko na nandito na siya sa Sydney, agad naman akong nag-reach out para mailibot ko naman siya dito sa Sydney. Bale, 50 minutes nga pala yung travel ko by train mula sa Marylands patungong Circular Quay. Napakadali lang naman pumunta dito sa Opera House dahil katabi lang naman siya ng station. Siguro mga 8 minutes of walking lang makakarating ka na sa Opera House. Dito nga pala mostly yung daungan ng mga cruise ship, and kung gusto mo namang sumakay ng mga cat ferries, sobrang dali lang din naman dahil itatap mo lang yung opal mo and then you're good to go. O diba, sabi ko naman sa inyo, sobrang lapit lang talaga ng Opera House. And then sa other side naman, makikita nyo dyan yung Harbour Bridge. Bago pa lang po ako dito sa Sydney, sobrang excited akong pumunta dyan sa Opera House. And then tada, kaway-kaway. So mga B, eto nga pala si Krista. Isa din siyang international student dito sa Sydney. Pero nung college kami, hindi din kasi kami masyadong close kasi nga, magkaiba kami ng circle of friends. Pero alam nyo na, pag college kasi, ayun, kopyahan, ganyan. Uy, B, bakit natapos nyo na to sa section nyo? Pairam naman ng leakage. Ganyan. Pero anyway mga B, since 2019 pa kami last na nagkita, sobrang dami kong kwento sa kanya. And then ganun din siya, nagkwento din siya sa akin. Tapos ayun, sabi ko nga sa kanya mag-vlog kami. Tapos i-interviewin ko siya. Tapos sabi niya hindi daw siya prepared. Ibigay ko daw yung leakage mga B. Hay nako. Ayan, nagkamustahan lang naman kami and then nag-share ako ng mga experiences ko dito. Kasi mga B, nung pumunta ako dito, wala talaga akong kakilala. And then lucky for her, nandito yung mga relatives niya or yung mga pinsan niya. At ayan nga, nasama ko pa nga siya sa mga kalokohan ko. O diba? Di nga namin namamalayan yung oras. Mahigit isang oras na pala kami nagchichikahan. At nag-decide kaming mag-order muna kami ng inumin namin since sobrang init ngayon dito sa Sydney. Tapos syempre, hindi din naman kumpleto kapag walang pagkain, diba? Sabi ko nga sa kanya magpalakas na siya dahil i-interviewin ko na siya. International student din po si Crystal. So, ayun. Medyo relate kami sa life dito. So, kamusta naman yung life mo as an international student? Okay naman siya. Actually, naka-start lang ng class ko this week. So, yung klase namin is 2 days per week lang. 2 days. Yeah. Monday and Same tayo. Tuesday. Yeah. Monday and Tuesday. Pero parang half day lang. Anong course mo dito? Ang course ko dito ay Advanced Diploma and Diploma of Civil Construction. Ganyan din yung course ko. Nung una akong pumunta dito, yan din yung course ko. Pero, ayun, after 6 months, nag-shift ako. Magkano yung binayaran mo sa tuition mo? Nung pumunta ka dito, mga ilang months yung binayaran mo? 750 for 3 months? 1 term. Oo, 3 months. Every term dito guys, 3 months siya. Kasi sa akin nung nag-apply ako dito, 7 plus yung binayaran ko. 7,650 ata kasi 6 months na yung binayaran ko. Yung parang nasa isip ko kasi dati, parang inisip ko na baka mamaya mahirapan ako maghanap ng work. So parang in advance ko na dapat kahit papaano bayaran ko na yung 6 months. At least 'di ba, yung parang may span ako ng 6 months na kahit wala akong work, at least hindi ko na problemahin yung yung tuition ko kasi bayad. Yun yung sa akin. Yeah. Tapos ayun, ano pa ba? Kumakain ka pa ba ng Kumakain ka pa ba ng mga masasarabo? Masasarap naman. Ay, may malapit ba na Pinoy shop sa inyo? Actually, wala. Wala? Ano ba yan? Ba't wala? Walang malapit na Pinoy na kain. Ano Pinoy na kain? Pinoy na food stall like that. Akala ko Pinoy na kakainin. Ano ba, be? Be, nakahanap ka na ba ng AFAM? Maghahanap pa. Guys, hinahanapan ko siya ng AFAM. Kahit wala akong AFAM, hanapan ko siya ng AFAM. Plan B tayo, guys. Plan B. Ano, be? Kamusta yung transportation system nila dito sa Sydney? Okay ba? Kaya ba? Hindi ba nakakalito? Like, based sa experience mo? Actually,
train or sa bus, kami, ano pa dyan? Ito yung opal. Yan. Ito yung opal card, guys. General na yan. So, tap mo lang siya. Tapos, Tapos ayun, pag naubos na yung opal, yung laman ng opal mo, meron ding machine doon sa mga stations na pwede mo siya, yung pag magre-recharge ka na, lagay mo lang doon, tapos enter mo lang yung amount. Tapos $20 ayun, ang pinagmapapag. 10? 10, hindi ko sure sa sa machine. Pero sa ano kasi ako, hindi kasi ako sa machine, sa phone. Phone na. Pero sa Naka, machine, ano na lang. parang 10, 20, ganun. Then 20, 40, 60 ata. Ganun din ata sa phone eh. Then, kasi pag pag malapit nang maubos yung opal, nagre-recharge na ako. Tapos direct na din yun sa bank. Anong airline mo? Kung pumunta ka dito? Scoot ako. Sa Ah. Singapore Airlines siya. Nag-layover ako ng Singapore 2 hours. 2 hours? 2 hours lang. Tagal be. May mo kasi ano doon? 7 hours. May mga 7 hours din. 7 hours or depende kasi yun sa i-click mo dun sa app nila. So 2 hours lang ako, mabilis lang yun. Tapos Singapore to Sydney. Yung sa akin kasi dati, direct na siya. Like, Ano airline mo? Sebpak. Ah. Sebpak ako noon. Tapos, tawag dito, 11 dapat yung yung flight, 11 p.m. sa Pinas. Kaso, sabi, mga 11, mag-11 na nun, tapos may nag-announce na na parang delay nga daw, ganyan-ganyan, yung aircraft, ganyan-ganyan. Tapos hanggang sa naging 3 a.m. 3 a.m. na yung flight ko, tapos nakarating na ako ng Sydney mga 11 a.m. Mga ganun na, na delay. Mga 11 or 10, mga ganung oras na, di ko na ayun. Pero okay lang naman, kasi, ayun, parang, nagbigay naman sila ng free dinner. Dinner pa ba yun? Like, early breakfast. Basta nagbigay sila ng pagkain while waiting for Ako the parang 1 hour. Parang 1 hour lang yung delay na. So dapat kasi 7:30, parang 8:30 lang. Tapos be, nung pagkarating mo dun sa airport, sinundo ka ng mga pinsan mo? Yes. Tapos nag-train lang din kami. Hawak-hawak na yun. Pero kasi di ba dun sa dito kasi sa Sydney, Yes, yung airport dito sa Sydney as in lapit lang nandun sa, na yung sa nasa loob na din oo, yung train station. So, sa Cebu pwede ka na din mag-train. Okay, punta dun sa titirahan ng bahay or apartment. Kasi ako dati be, syempre wala akong relative dito sa Sydney. So, nung pagkarating ko dito, 'di ba, sa airport, nung pagkarating ko dito sa airport, parang nanood lang ako sa YouTube kung paano ba ako makapunta sa Central, ganyan. Mas madaling para Kaya yung ginawa ko, pagkarating ko dito, bumili ako agad na ng opal. Bumili ako agad ng opal and then SIM card. Tapos na ako, parang kumuha ako ng plan ng SIM card. Yes. And then, valid na yun ng importante yun. Oo, tapos, ayun, sinundan ko lang yung nasa YouTube, tapos tinawagan ko yung landlady ko na nasa airport na ako. And then, ayun, sabi, sakay ka sa ganitong platform, tapos baba ka sa Central, and then antayin mo ako din. Tapos, ayun na. So, from Central, doon pa kami nagkita ng landlady ko, and then, ayun na. So yung ginawa mo sa airport, pag talaga mo sa airport, bumili ka ng SIM card, yun lang. Tapos na pa ako kasi, dito na ako sa Sydney, mag-i-English na ako. Ganyan, tapos parang natatameme pa ako yung una. Kasi nga, sa Pinas naman, Tagalog naman, ganyan. Hindi nga ako, sa Tagalog, parang ang tangton-tangton ng Tagalog ko, guys. Kaya ayun, parang lahat talaga nakaka-shock ko. So ako naman, nung pagkababa ko, nasa airport na ako, bumili ako ng SIM card. Tapos, nagpa-exchange ako ng pera na dala ko. Meron na din natin yun sa So dito ka ba nagpa-exchange ng pera mo? Actually, hindi. Nagpa-exchange ako doon sa Pilipinas ng US dollar. And US dollar to Australian dollar. Mas malaki ba yung bigayan pa ganyan? Or parang same lang? Pero Kasi parang sa mas akin- madali siyang i-convert. Parang ganun yung sabi ng pinsan. Kasi sa akin, be, yung ginawa ko, nung nagpadala na yung mama ko ng pera ko, parang dun ako sa Pinas nagpapalit ng pera. Kasi sabi ko, para wala na akong problemahin. So, ayun, pumunta ko dito, yun na. AUD na agad. Hindi na ako nag-USD to AUD. Parang hawak-hawak mo na is AUD na
Oo. Magkano yung pocket money mo nung pumunta ka dito? Sige, sabihin mo yung Pocket money ko. 1 million? Uy, grabe na. Magkano ba eh? Magkano mag-work? 1 million pala pocket money mo. Mga guys, milyonarya pala tong kasama ko ngayon. Hindi, ano lang guys. 100k lang. 100k dollars. 100k pesos. Ayun. Parang ganun lang talaga, no? Oo. Parang ganun din. Parang good for 2 to 3 months. Oo. Oo, pag hindi ka nagbabayad ng rent. Pero pag 2 months? oo, Tsaka ano guys, kasi sa umpisa, kailangan mo talaga ng ano, parang doon ka talaga mag-i-spend kasi syempre wala ka pang mga gamit, ganyan, kailangan mo pang mag-invest, ganun. Invest ka para sa sarili mo, ganun. Pero as time goes by, kaya naman. Kaya ba? Like, Oo naman. I mean, for me kaya ko naman. Kasi depende naman yan guys, depende yan pag pupunta ka dito na single ka, like me, charot! Pag pupunta ka naman dito na single na in a way na wala ka pang anak, ganyan, Like wala ka us. pang, single po kami, mga fama, dito lang kami, circular key. So, ayun guys, like, pag single ka, like, wala ka pang binubuhay sa Pinas. Wala ka pang sinasustento. Grab nyo na yung opportunity. Like, I mean, grab nyo na. Hindi ko na alam yung sasabihin ko. Basta kasi sa amin, green up ko na. Kasi wala pa naman akong sariling family, ganyan. At saka, paano ka pala napadpad dun sa thinking Australia ka mag-apply? Hindi ka ba nag-isip na ibang bansa? Like, Ay, Japan, kasi Canada, kasi Singapore. nung graduate kasi ako ng college, real talk lang to guys nung graduate ako ng college, nasabi na sa akin ng mama ko na why not mag-apply ka abroad, ganyan, mag-student visa ka sa Australia, ganyan. Nung una ayoko kasi sabi ko parang, may work naman na ako dito, sabi ko. May work naman ako dito, ba't pa ako mag-Australia? Yun yung thinking ko dati. Tapos hanggang sa, syempre, ayun na, nung medyo tumatagal na parang yung work ko sa Pinas, contractual. So, parang naisip ko na, baka nga try ko kayang yung sinasabi ng nanay ko na Australia, ganyan. Oo, pero nung una, parang hesitant ako kasi wala nga akong kakilala, ganyan, paano ko makakasurvive, ganyan. And then, sabi nga nila, pag hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. So, ayun, trinay ko yun, be. Kaya nung nag-apply ako, tapos nag-grant naman agad. So, parang feeling ko, it's a sign talaga na Para talaga sa'yo. Pag para sa'yo talaga, guys. Kaya, mga afam, pag para sa akin Para ka, sa'yo si Gala. halika na, dito lang ako sa circular key, inintay kita. Ayun, so, yun lang naman, guys. So, 15 days, wala ka pang work, babe? Wala, naghanap pa na ako ng work. Babe, ba't wala pang work? Ayan guys, hindi talaga pare-pareho. Like yung iba, I mean for me, kasi sa akin, bilis ko lang nakahanap ng work ko dati. Kasi, first week ko dito, na-process ko na lahat yung TFN, bank account, photocard. Pre-process ko yun within 5 days. Tapos na-process ko lahat. And then the following week, so second week ko na yun dito, ayun na, nag-start na ako sa work ko. Monday, nag-start na ako ng work. Ayun. Pero, continuous pa rin yung ano ko dati. Yung parang, apply lang ako ng apply, bigay lang ako ng bigay ng CV. Tapos, ayun nga, yung first job ko dito, yung housekeeping. And then, ayun. Bali, nintay ko na lang yung training ko. Ay, Na-apply wow! Hard na pala siya, guys. Hard na ako, may hinihintay na lang ako. Ayun. Yung iba kasi, di ba, parang nababasa-basa ko kasi sa Facebook group na parang 3 months ganyan gusto na nilang umuwi kasi daw wala daw silang nahanap na work ganyan. Pero yun nga, case to case basis lang talaga no. Pag depends. mapili ka sa work, I mean, 'di ba? Pag mapili ka sa work, Madaming work dito. madaming work pero yun lang, nasa sayo yun kung iti-take mo or hindi. Pero kami, since ako, hindi naman ako pinipili ng work. Na-try ko na yan. Nagko-convert ka ba, be? Minsan,
Minsan nagko-convert ako. Kahit na $4, $8, pag kino-convert ko talaga, so ganito pala So, yung normal. gastos ko. Parang gano'n. Normal lang yung mag-convert sa ano mo dito. First few months, normal lang mag-convert. Pero, yung natutunan ko, pag nagko-convert ka, wala kang mabibili. kasi parang iniisip ko, Mahal. ganito pala, like, ang mahal. Pagko-convert mo, pag sa Pinas, ang magkano lang na to. Ganyan Ganyan. yung nabibili ko Pero pag dito, yung itlog, $4.95, ganyan-ganyan, or $5. Tapos sa Pinas, magkano lang, di ba? Ano yung mga needs na binili mo nung umpisa? Sapatos, pang work. Ganon. Reasonable Oo, lang. black. Dapat black daw eh. Kaya bumili ako ng t-shirt na black, pants na black. Ay, di, ako nagdala ko ng t-shirt ko na black dati. I mean, bumili ako sa Pinas. Oo, true ako doon. Bumili ako ng Pinas, dala ko dito. Kasi medyo mahal-mahal na dito eh. Dala Oo. ako. Ganun. Since wala pa tong work ngayon, gala-gala muna. Kasi pag may work na to, busy na. Magiging busy na siya sa pagpapayaman. Magpapatayo daw siya ng hacienda sa Pinas. Kaya mga afam, dito lang kami sa Sydney. Dito kami sa Circular Quay, mga afam. Buy one, take one. Ganun. Ay, si Kagartag Vlogan B. Si Kagartag Vlogan B. Director. Ipakita ka nung taglawlaw kat i-vlog ko karon. Lamdama. Mano nagastos mo? Magkano nagastos mo pumunta dito sa Australia? 350 to 400 Well, peso. quite same. Ano mo? Di ba, I went. Oo, parang ganun din yung nagastos ko mga, basta, hindi siya lalampas ng 500k. Oo. Lower than 500k. Andun na lahat Depende. like yung, andun na yung lahat-lahat, yung plane ticket, ganyan, andun na. Oo. Visa lahat, andun na yun. Oo. Pero depende din sa inyo guys kasi magkakaiba tayo ng courses. Depende sa Oo, course mo, true. depende sa May mga courses na mas mahal, may mga courses na mas mura. Tapos depende din, pag kunwari vet ka, kami, vet course kami, vocational course or bachelor, bachelor's master's, course. ganyan. Tapos, ayun, hiningan ka ng ng show money, ganyan. Yes, nag-show mo na. Magkano yung show money mo? 1 point. Ang nirequire sa akin is parang 1.2. Parang ganun. 1.2. Oh my God, talaga milyonaryo girl, mga fam, andito na si Crystal Habal. Pang show money lang yun. Oh, show me lang. Pero sa akin, babe, wala akong wala akong show money. Yung time kasi namin nung nag-apply na ako, doon na nila nilabas yung kailangan ng show money. Oo, kasi every 3 months ata or every 6 months nagpapalit ng ng rules. Oo. Kaya pag yung mga Swerte yung sa nagbabalang kanya, kasi nung time naman niya na nag-apply siya, hindi siya hiningan ng show money. Actually, saka lang ako hiningan ng show money at saka mga English proficiency test nung naka-launch na ako ng visa ko. So, SPSS ko lang siya. Sa akin kasi, di ba nung last year ka lang nag-lodge? Yes, last year. Last year lang siya nag-lodge, 2023. Eh sa akin kasi, nung nag-apply ako ng visa ko, 2022. 2022 ako, so wala pang walang show money, tas wala ding English requirement, wala akong English requirement and show money, kaya ayun, naswertehan ko lang din na parang kasi pag para sa'yo talaga, bibigayan ni Lord. Pwede hindi mo hingin, basta ibibigayan ni Lord. Pero syempre, dagdagan mo ng dasal. Oo. Be, sa akin dati, alam mo ba dati, be? Nung na-lodge na yung visa ko, twice akong nag-pray dati. Tapos, alam mo yung, kasi may nakita akong mga prayer dun sa Filipino group. Oo. Tapos, parang in-screenshot ko lang lahat yun, sinave ko. Tapos, every, pag gabi na, tsaka pag morning, madaling araw na yun.
2 beses talaga ako nagpre-pray. Morning, evening. Tapos pag may pag sinisipag ako dati, nag-church ako, pero hindi ako pala simba dati, pero syempre, may kailangan ako kay Lord, pero Isa sa nakakabang part ay yung maghintay ng mag-antay ka ng resort. ng resort. So yun lang mga B, thanks for watching. Bye! Follow for more!